Magandang hapon, mas pinaigting ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay sa tila umano'y monster ship ng Coast Guard Vessel 5901 ng bansang China na namataan itong weekend sa karagatan ng Zambales. Dahil dito, nagpadala na ang PCG ng barko at aircraft para idokumento ang kilos na naturang barko at tiyakin na walang anumang kahina-hinalang insidente sa lugar. Dagdag pa ng PCG, mahalaga ang tuloy-tuloy na presensya ng Philippine Coast Guard para mapanatili ang seguridad at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala naman siyang aggressive action na ginagawa. Hindi rin naman siya nag-carry out ng mga dangerous maneuvers whatsoever. Kapag palapit na tayo sa kanya, it's also moving away, no? So I think the deployment of the Philippine Coast Guard vessel and the monitoring of our PCG aircraft is an effective way to deter yung China Coast Guard from moving closer to our coastline. Binanatan ni dating Caloocan Representative Edgar Irice ang Commission on Elections matapos siyang idiskwalipika sa 2025 midterm elections dahil sa kawalan ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Ayon kay Irice, wala umanong legal na basihan ang desisyon ng COMELEC lalo't inakusahan niya si COMELEC Chairman George Garcia ng pagkakaroon ng lihim na agenda laban sa kanya. Dagdag pa niya, naging daan lang umano ito ng COMELEC dahil sa patuloy nitong pagsisiwalat ng katotohanan sa likod ng Miro system. Talagang legal harakiri yung ginawa sa akin ng COMELEC sapagkat galit sila sa akin. Si Chairman Garcia, alam mo, na kaibigan na ako, maaari niya at siya yung abogado nung katunggali ko. Dalawa lang kami. Malapit na malapit sila. Abangan ng kumpletong ulat mamayang alas 10:45 ng gabi sa Balitang A to Z at sundan kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ako po si Kim Salinas.